Okay. Magandang gabi, Pilipinas, Asia Pacific. Magandang hapon po dyan sa Middle East at magandang umaga naman dyan sa USA, UK, Europe at Canada. Ito po uli ang inyong lingkod, Engineer Frank Ginaval dito sa Ikopwe Tele Radio at OFW at Frankahan tayo ngayon. Simulcast po tayo dito sa Radyo Bicolandia, DZLW 711 kHz, AM Radio 6:30 to 7:30 PM, Monday, Wednesday, and Friday. Ngayon, after nitong programa, ina-upload po natin yan sa ating YouTube channel ng Ikopwe Tele Radio. So, isubscribe ha. Kaunti po ang nagsusubscribe na mga OFWs, pero kailangan natin yon para permanente kayong makapanood dito sa ating programa. At greetings muna. Ano ba ang dapat nating i-greet dyan? Yan! Congratulations pala sa Ateneo de Naga University College of Law for 100% passing rate. Pambihira po yan sa isang law school. Bigyan muna natin ng pugay at pasalamatan ng ating mga sponsors, ang Ako OFW Party List number 10 sa balota. At yan po si Doc Chi ang number 1 nominee. Huwag kalimutan mga OFWs, yan po ang ating party list. At ito naman ang Team OFW. Nandyan yan sa Pasay City District 1 at vote for number 16 Mon Santa Maria for Councilor. At si Melvin, number 11 naman, Nolasco for Councilor. Yung po mga OFWs and families dyan sa District 1 ng Pasay City. Huwag niyong kalimutan yan, dalawa na yan. Give chance to OFW for good governance. Maasahan po natin yan. At ito naman si kapatid from Team 1 Kamsur para sa Karamuan po for Mayor, may Angel Naval. At ang kanyang tropa, si Vice Mayor Dean Ramirez. At ang kanyang mga councilors ay si Mr. Alarcon, Mr. Bilyesa, Mr. Bias, Mr. Paronda at Mr. Ruiz. Good luck sa inyo dyan sa Karamuan, Camarines Sur. Ayan. At of course, vote for Honorable Gabi Bordado, ang congressman po ng 3rd District of Camarines Sur. Pangatlong laban niya ngayon. At good luck, paring Kong. Good luck. At of course, ating vote for Honorable Nelson S. Legacion ng Mayor ng Naga City. At sana po, magpapasalamat sana tayo sa Naga City LGU. Ngunit meron pong kaunting sablay dyan sa opisina ng Mayor natin. Si Mayor, okay lang, wala kaming reklamo dyan. At itong Naga City LGU po, dyan lalo na dyan sa Finance Department yata yan o kung ano yan, ay bakit nyo pinahihirapan ang inyong mga client, no? Matagal na naming binigay ang serbisyo namin para kay Mayor Nelson Legacion. Ngayon sa isang yung cheque nyo delay. Para malaman ng lahat, 2 months delay po ang payment ng Naga City LGU. At ngayon, hinahanapan pa kami ng butas. Yung mga resibo tinitingnan, hindi raw tama yung resibo. Okay lang, pero tingnan nyo naman ang serbisyo nyo. Kung kayo ay nakakapagbayad ng maaga, ayos lang sana. Pahirapan nyo kami dyan sa mga resibo na yan. Mayor, baka hindi nyo alam ang nangyayari dyan sa isang department dyan sa inyong opisina. Okay. At next, ito ang ating yan. Mas po okay pa ito si Mayor ng Calabanga, Camarines Sur, Honorable Eddie A. Severo. Kahit po third termer na yan, graduating na, ang serbisyo niya ay maganda. At of course, ang Calabanga, ang buong Calabanga LGU, maraming salamat sa inyo dyan. At ito naman, yan. So ito po ang lineup ng ating mga sponsors. Si Miss Chari Fausto Pante for board member for 3rd District of Camarines Sur. At si Attorney Agapito Pito Tria for congressman ng 3rd District of Camarines Sur. Honorable Christopher Desardo, incumbent mayor at for mayor ng Minalaba, Camarines Sur. Nandyan po ang buong tropa ng NCF faculty. Nagsiswimming dyan na hindi lang tayo makasama at meron tayong radio station na have a nice party dyan din Benavente at ang buong tropa natin ang faculty ng NCF. At ito rin po si Dr. Leo Ren Cabral, ang for mayor ng Tinambak, Camarines Sur.
at si Mr. Adolfo June Encinas, ang for mayor naman ng Calabanga, Camarines Sur. Yan po ang ating mga sponsors. At meron ba sa Barangay Chair Michael Bordado, for councilor naman ng Calabanga, Camarines Sur. Yan po ang aming barangay chairman sa San Antonio, Calabanga, Camarines Sur, at maganda ang serbisyo niya. So inaasahan natin na susuportahan niyo siya sa for councilor ng Calabanga, Camarines Sur. Engineer Daniel De La Torre for ang dating municipal engineer ng Kanakman, at for councilor siya ng Kanakman, Camarines Sur. At si Engineer Charles Paloma, ang for councilor naman number 10 sa balota ng Naga City. Naga City po. Pero he was a previous vice mayor ng Pasacao. Last but not the least, si Mr. Florencio Tomongoso Jr., ang manager ng Metro Peso Naga City. At ngayon po, ito ang ating special feature, no? Yung saplot. Ano ba yung saplot na yan? Yan po yung Special Alliance of People, Leaders, and Organizations for Transformation. Ito po ay inorganize ni Attorney David Castillon. Siya po ang guest natin ngayon. At baka naman okay siya kasi nabigla tayo. Supposed to be ay Friday po ito, pero Good Friday. Wala tayong programa sa Biyernes. Kaya ngayon po natin ginawa ito. So sana may oras si Attorney Castillon kasi siya po ang organizer nitong Special Alliance of People, Leaders, and Organization for Transformation. Pinuntahan po natin yan doon sa Manila at ginanap po ang event doon sa Diamond Hotel along Rojas Boulevard. At ito po ang Diamond Hotel. Introduce mo na, Attorney, sa ating mga viewers and listeners dito sa ating radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney David Castillon. Ako po ang nag-invite sa mga leaders natin noong event. Merong tayong event doon sa Diamond Hotel na kung saan dinaluhan ng napakaraming grupo kasama na po mga party list. So ako rin po ang abogado ng Coalition of OFW Organization sa pangunguna po ni Engineer Frank Naval. At ang akin pong sektor na kinabibilangan ay ang recruitment agencies. Ako po ay abogado ng mahigit 100 recruitment agencies sa Pilipinas. So magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa, Sir Frank Naval. Okay, so maraming salamat, Attorney Castillon, sa iyong pagpaunlak uli dito sa ating programa. Ito yata yung pangalawa or pangalawa ba itong pag-guest nyo dito sa ating program? Dito rin sa Radyo Bicolandia. So, ito pong, ito po ay yung alliance of Special Alliance of People, Organizations, and Leaders for Transformation. So, I was also amazed and surprised, Attorney, na yung invited groups, 76 groups from different sectors, different field, kumbaga sa amin sa engineering, different field yung pumunta dito, yung groups. At yun po ay represented. Not only by one or two, but the officers were there, and nakakagulat po yung attendance na yon, napakarami. So yung haba na yon ng hall doon sa Diamond Hotel ay punong-puno. Pero yung attorney, so nandun na tayo, may mga pictures tayo dito, and ito pong general idea kung ano yung objective natin dito, kung bakit inorganize natin to at inimbita natin yung ating mga groups and leaders. Ganito po, Sir Frank, yung panawagan po kasi ng ating mga tumatakbong presidente, kung mapapansin natin, ang kiusap nila sa mga tao ay kung po pwedeng magkaisa. Nga lang, nung na-conceptualize natin yung pagbuo ng Special Alliance na ito, napaka-imposible po talaga kasi na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino nang para lang sa iisang presidente. Dahil iba't iba ang mga sinusuportahan.
So dahil imposible pong magkaisa sa presidente, actually nagkawatak-watak ito ang mga tao, ang mga botante natin, dahil siyempre may buboto kay Isko, may buboto kay Marcos, may buboto kay Lenny, may buboto kay Pacquiao. At kung mananawagan ng isang presidente ng pagkakaisa, napakalabo po na mangyari yan. Maaring magkaisa ang mga sumusuporta sa isang presidente. Ngayon, na conceptualize namin itong idea na ito, hindi porket iba't ibang presidente ang sinusuportahan natin ay kailangan natin mag-away. Unang-una, hindi naman tayo ang politiko. At ang mga politiko na ito, wala po yang iniisip kundi kung paano manalo sa eleksyon. Yes, Hindi naman po tayo uunahin talaga niyan kasi yung mga pangangailangan natin, tutugunan na lang yan kapag nanalo sila sa eleksyon. yeah. Now, merong mangilan-ilang kandidato na nakikita natin pag nagsasalita, makikita mo ang kanilang hangarin ay napakaganda at laging nandyan yung taong bayan. So, naisip natin, hindi man sa presidente, kundi sa senador, sa mga lawmakers natin, sa mga party list. So, na-encounter ko kasi minsan, Sir Frank, tinanong ako ng mga leaders, sino ba ang presidente ninyo? Alam ko ang mga nagtanong sa akin, Yun ang mga tanong. makaleni yun eh. Ngayon sabi ko, hindi naman ako po pwede magsabi na kay BBM ako or kay Isko ako or kay Pacquiao kasi nasa level kami ng Senado. Ibig sabihin nasa senatorial lang kinakampay namin kay Harry Roque eh. Kasi kung sasabihin ko na we identify Harry Roque kasi nasa BBM siya na slot. Now, kung sasabihin ko na wag nun yung itanong sa akin yan, wag ninyo kaming iboto, wag niyo iboto si Harry Roque kasi naka BBM siya, that will be very inappropriate for us. So, naisip namin yan, how to deal with these voters, itong mga leaders na ito, hindi namin pwedeng itaboy kasi at this time, kailangan i-welcome lahat. So, even if you are supporting different president, ibang presidente ang gusto mong iboto, but you believe for some senators na, ito, maayos ito, kahit na nandito siya kay Pacquiao or nakalinyata siya kay Lenny, kahit kay BBM ako, kung gusto ko yung senador o plataforma niya, it is founded doon sa prinsipyo na free choice nung gusto nating maging lawmakers. Kasi mas importante sa atin na marami tayong napapaupo ng mga lawmakers doon sa Senado at sa Kongreso na kung saan matitino ito. So hindi pwedeng porket merong isang presidente na sinusuportahan, kung ano na lang ang iutos sa atin. Dahil dito, ito ang mga senador ng presidente na gusto mo, lahat yan dapat iboto mo. Paano kung hindi mo gusto yung nandun na senador? Paano kung may mga katiwalian yun? Paano kung halimbawa doon sa slot na yan ay may mga record na hindi maganda? Hindi porket sinusuportahan mo ang presidente, para na lang tayo uto-uto na sige kung ano na lang ang iutos sa atin. Hindi naman ganyan ang Pilipino. Matatalino ang Pilipino actually. Kaya ang concept niyan is free choice of lawmakers, either sa senatorial side or sa party list. At least po, nakakatulong tayo sa pagpili ng mga kandidato natin. Okay, so yan po ang objective at napakalinaw naman. So we are dealing with the congressmen and party list, mga kongresista po yan, ano? We are not on the level of presidential and vice presidential candidates. At ito po ay diniluhan ng several groups, kaya medyo naintindihan nila yung objective nito. So, ito pong makikita natin sa screen dito, nandyan si Ma'am Umandap, ang may bahay ni Doc Chi ng OFW Party List, at nandyan din si Ma'am Dang, si Bro Jagcor, si Bro Albert, at si Lito nandyan, at syempre nandun ayan po si Attorney David Castillon. Mahirap nga lang i-identify ngayon at may mga face mask tayo, although pwede naman, at ang inyong lingkod nandyan din. So ito po yung picture na kinuha doon sa area ng ating event, at doon sa kabila, this is on the other side of the table, nandyan si Bro Titus at doon si Dang Mangalino, at ito po yung ano yata ito, attorney, yung on the other side, yung sa likod natin,
yung LGBT ng Laguna. Laguna ba yon? Ito Apo. yung nandun sila. At kumpleto yan hanggang doon po yan sa dulo. At ito naman ay yung ating pictures, no? Picture. Maraming picture doon. Nandyan si Bromon, Santa Maria, sino to? Si Pet, si Cesar, mga nominee ng ako OFW, si Doc Chi, si Titus, at tayo. At nakatayo tayo doon. No. So, ito po ay dinaluhan ng several groups at naintindihan nila ang objective, at so we are now concentrated on the congressmen, so particularly po attorney, no, so doon sa nakita ko na nandun tayo, meron po kayong sinasabi na pagkakaiba ng isang ng suporta at ng engagement. Yung pong engagement ng mga kandidato natin, meron na po ba silang, ano po pang tawag doon, engagement, pledge, o whatever it is? Kindly elaborate, attorney, para maintindihan ng mga nandun. Kasi tinatanong din naman nila ako. Yun po kasi mga kandidato natin ngayon, lagi silang nananawagan ng suporta. Okay? So kahit saan yan, pwede kang manawagan sa radyo, sa TV, sa mga rally na dinadaluhan pag nagsasalita sila, suportahan ninyo ako. So ganun po ang literal na mapapakinggan natin sa mga kandidato. Kapag po nangihingi ng suporta ang isang politiko, natural, yung tao, kung naniniwala sa mga adikain niya, sa mga plano niya, plataforma niya, at sa tingin ng tao makakatulong, kahit hindi po yan lumabas ng bahay, kahit sa pamilya niya lang, kahit sa kamag-anak niya, sa mga kaibigan, mga kapitbahay, po pwede siyang magkaroon ng impluensya sa pamamagitan ng palaganap na, sige, ito, suportahan natin ito. Maaring ganun ang kanilang gagawin. Ito ay call for support. Mm-hmm. Suporta lang eh. Now, merong ibang kandidato kasi na gusto nila magkaroon ng engagement in such a way na kailangan natin magkaroon ng movement. So iba kasi ang call for support sa call for movement. Kapag halimbawa mananawagan ka ng movement, ang tao palalabasin mo, paiikutin mo, ipakaraban mo, papuntahin mo doon sa rally. So it requires resources kasi. Unlike yung manghihingi ka ng suporta, marinig lang boses mo, balitaan lang nanghihingi ka ng suporta, nandiyan ang mga tao. Okay. Now, if you want movement, gusto mo palang gumalaw ang mga tao. Bakit nga pa pinapagalaw yung mga tao? Psychological kasi ito, Sir Frank. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin mo, pabunggahan sila ng grand rally, pabunggahan sila ng caravan. Ang tinatanim nila sa utak ng tao, kung sino yung pinakamalaki dyan, baka yun na yung manatalo. O kaya pati itong mga senador, pati yung mga ibang politiko, kung nakasali sila doon sa mga rally na yan, ang akala na rin nila, mananalo na rin tayo dito. Panalo Hindi na masukatan na. yung pagsali sa mga rally-rally na yan. Pag nandun ka sa stage, ibuboto ko na agad ng mga tao doon na para na lang silang karupot, hindi na mag-isip. Porket nakadalo sila sa rally, lahat ng mga senador na nandun, kahit hindi naman nila kilala, ibuboto na ba nila yun? Mag-iisip ang tao. Ang Pilipino ay matalino. So, pipili yung mga yan. So, kung magkakaroon ka ng call for movement, you need to engage. Okay? Ang engagement kasi na ito, dapat makita man lang natin yung politiko. Makita man lang natin kung alam nila na talagang may boto yan, merong numero ang grupo, abay, wag nang magpasuplado kasi unang-una pa, paano may boboto ang isang tao, hindi mo nakita. Hindi mo man lang nagkaroon, maski sa Zoom meeting man lang, napakahirap ng schedule. Naintindihan natin na busy sila, but they have to find ways na magkaroon sila ng mga committee or magkaroon sila ng mga core groups nila to check on leaders na kagaya natin. Kasi nag-concentrate na lang kasi sila dito sa local government movement na kapag halimbawa si mayor ay nagpapa-rally, si governor ay nagkakasa ng mga rally diyan sa kanilang region or sa kanilang municipality or city, si mayor, doon na lang nakakonsentrate. Kaya kita mo, sige, ikot sila ng ikot. Pero ang hindi nila alam, there are certain groups na tinatawag na sectoral kasi. Hindi naman yan basta-basta nasali sa mga rally. Minsan may mga organization,
bakit ka sasali sa may mga tao na ayaw sa mga rally-rally na yan kasi hassle yan eh. Mhm. Ngayon, merong tao na gustong-gusto naman ng mga rally. So, sa isang banda, if you call for support, wala kang kailangang resources doon. Kahit di ka magpakita doon, babalitaan ka lang, okay yon. That is a call for support. But if you are calling for a motion, kaya nga movement i-mobilize mo yung mga tao. It requires money, it requires effort, talagang engagement, relationship with the leaders. Kaya kailangan, engagement is a very important aspect kasi ng mobilization. Pagka hindi mo ma-engage yung mga leaders, ba't ako buboto dyan? Ba't ako magpapagalaw ng tao? Hindi ko nga nakita yan. Yun palang magpa-schedule ka ng magkaroon tayo ng engagement, maski sa Zoom, hindi mo makita. Nililimit ng kanilang mga core group. Bawal kasi busy-busy ito. So ang leaders nagtatampo. Kung ganyan man lang din pala, hindi natin nakita. Walang engagement. Natural, pag walang engagement, parang maglalabas na ang leaders pa, maghahabol sa kandidato. Come on. That is not the way politics are going dito sa side ng mga leaders. Kasi may mga leaders kasi, Sir Frank, na kung ayaw ng mga politiko na mag-engage sa atin, wala mang mawawala sa atin kung tumigil tayo, magtrabaho tayo, may mga kinikita naman tayo sa ating pamilya. Kung itigil natin yan, buhay man tayo, wala man tayo mapapala. Diba? Kaya yan po ang kaibahan po ng movement sa support. So, napakalinaw po noon kay Attorney David Castellon. So, ngayon ko lang po narinig talaga yan, yung ganyang paliwanag tungkol dito sa ating political activities and movements. So, dito po sa screen, ito po yung mga organizations na nag-attend. Banggitin po muna natin yung unang first 27 out of the 76. Kahit po medyo mahaba-haba, pero alam mo, pag nabanggit lamang yung organization mo, that is more than enough to be called it a support, no? So, number 1 po dyan ang Co-op Kampi Party List, ako OFW Party List, ASAP Party List, ako SICU Party List, at yung aming grupo, Coalition of OFW Organizations, ICOFE, OFWCP, and SOMPC. Pang-anim po ang KRAEFI, kasi pasensya na po at ito ay napakahaba, kaya in-abbreviate na lang natin. Ang number 7 ay Manila Muslim Leaders, 8 PDDS Kamanaba, Federalista, Juan Love Foundation, Royal Guardians International, Sikat Guardians, Chapter of Philippine Eagles Club, at Task Force Kasanag. 15 po, Walang Masa Task Force, Mata Masa Task Force, Alliance of International Recruitment Agencies in the Philippines. Grupo yata ito ni Attorney, no? At number 17 is CCL BBM supporters, Muslim leaders ng BARMM, at ang Duterte Mission 24K, Amigo Cap Force Multiplier, ang ASAP Apo, RGI Alakdan UGB, ang Chaplain C, Support and Protect PRRD Kapatiran ng Katutubong Agila ng Puwersa Pilipino, ang Sarimanok Muslim Leaders, at number 27 po ang Inday Cares. So yun namang iba, babanggitin natin maya-maya. Yan po, Attorney. No? So ituloy po tayo dito sa ating talakayan at presentation doon sa ating naganap na Saplot event, ang Special Alliance of People, leaders and organization and leaders for transformation. At nandito sa ating screen, Attorney, no? Attorney, are you still there, Attorney? Ayan. Balik po tayo dito sa ating programa. Ito pong nasa screen natin ay yung Wildcat Queens, no? At yung picture na yan ay yung natapat doon sa ating table with Mon Santa Maria, yung tatlong Wildcats, at natapat dyan sa katabi ko yung pinakamataas. Kung titingnan po natin, mas pataas pa sa akin yung isa sa mga Wildcats, at talagang superb pala. Ano pala talaga yon? Sila pala ay mga awardees ng
sa mga performance. Attorney, sino po ba ang nag-sponsor o nag-invite? Kasi mukhang sa tingin ko po ay Sara sila, ano? Kay Vice President Sara ang kanilang jingle, may jingle sila at yun ang kanilang kinakampaign. At yung nasa gitna po ay isa sa Wildcat ay meron siyang backgrounder na pinaliliwanag kung bakit sila sumusuporta kay Vice President Sara. So, Attorney, baka pwede mo kaming mabigyan ng information. Talagang very resourceful itong si Attorney David Castellan. Go ahead po, Attorney. Ang nag-sponsor po nitong event na ito ay ako po ang major sponsor nito at hindi ko po pinastos yung sa side ni Senator kasi ito ay tulong natin sa ating puting Senator. Kasi tumatalaw lang tayo ng utang na loob kasi estudyante niya po ako at marami naman po akong natutunan nung ako ay tinuturuan niya. Magaling po talaga siya lalo na sa subject na international law. Kaya dapat talaga mapasok po yan siya sa Senado dahil alam mo naman pag ikaw ay senador, ang ating relationship sa ibang bansa ay napakahalaga para sa mga trade relations, para sa ikaunlad ng bansa natin. So you are referring, yes, you are referring to Senator Harry Roque. Yes, apo. So this event kasi is talagang inorganize ko ito for Senator Harry Roque. Now, itong Wildcat Queens, ito ay super supporter ito, loyalist ito ni Mayor Inday Sara. At alam naman po natin na tayo lahat halos po sa grupo ay nagsimula kay Mayor Inday Sara. Yes po. Ngayon, we cannot deny that. Apo, performer po sila ng Inday Cares. Okay? At sila po ay awardee ng tinatawag na viral excellence. So, ibig sabihin, medyo tumutunog po yung pangalan nila at nakikilala sila nationwide. Pinag-uusapan sila dahil sa kanilang performance. At hindi lang yun sa performance, kundi dahil sa pagsuporta talaga kay Mayor Inday Sara. So, hindi yan sila dumadalo. Kahit sa event po yan sila dumalo, hindi nawawala yung jingle ng Sara All kay Mayor Sara. Okay, so ngayon, ang isa pa po sa mga mahalagang ginagawa ng Wildcat Queens ay umiikot talaga sila sa iba't ibang lugar na kung saan pag naimbitahan sila ipinopromote talaga nila yung pagtakbo ni Mayor Inday Sara. So ang Wildcat Queens talaga malaking tulong din pagdating sa mga event kasi package deal kasi ito Ako, I'm proud to say na yung Wildcat Queens, hindi lang yan pang singing, meron din silang dancing and at the same time hosting. So kung ikaw ay may mga malalaking event at may mga kagaya nila ng mga performers, makakatipid ka kasi sing, dance, and hosting. Magaling naman sila talaga. So yan po Wildcat Queens. Ang gagaling po nila sa ang mga Wildcat Queens talaga. Ito po talagang napahanga ang buong doon, yung audience at yung lahat ng mga dumalo ay talagang humanga doon sa Wildcat Queens na yon. Never na nakapanood po ako ng ganung mga dancers dito sa mga performance na to. Talagang superb sila. At sinabi naman nila yung kanilang mga awards kung ano yung kanilang mga dinadaluhan, talagang meron silang awards. At so ito pong makikita natin sa screen ay yan yung pangalawang batches ng ating mga groups and organizations na dumalo doon sa event na yon, no? So ang Sara Duterte supporters, Duterte Kilosang Pilipino walang iwanan sa pagbabago ng Bayan Incorporated, ang Muslim Card, no, Center of Alternative Rural Development, at ang LGU Muslim Legacy Legions or Center Incorporated, ang Cavite Bangsamoro Community, Boses ng Kabataan, BMRC, Different Riders Association, Provincial or Province of Rizal OFW Incorporated or PROOF,
ang Aguman, Kapampangan, Kabalen around the world, ang One Ganap Guardians GBH FI, ang MRRD NECC International, Eagle Eye GBA Incorporated, Basta Pinas, at number 42 na po tayo, ha, Perfect Government, God's K Incorporated, ang Bring Back MM Alliance, ang MJOPDI, ang haba po kasi ng iba, ina-abbreviate na lang po natin, ang HGD Foundation at LB Party, ang APAP, Yakap ng Magulang Movement Incorporated, Rotarians, Samaka, CACG, HRC, and PCCI, MOC, at ang Balikatan 777, si Manoy, ang presidente nito, isang member din ito ng ICOFE, no? Ang ICOFE po, 22 organizations din ang kasama diyan. At yan. So ito po yung nasa picture naman, ito yung interview ni attorney, no? At mga ano kami, mga naka-background kami doon, si Lito, at ang inyong link po yan, kinukunan natin. So, during the interview, attorney, curious lang ang mga tao, no? What are the informations needed by the media? Kasi isa iba po yan, may UNTV, may PTV, at halos po lahat ng media nandun sa occasion na yon during your interview. Ang mga media na pumunta doon, bali, ang tanong lang naman nila, ano ba ang objective? Of course, sa mga media interview natin, talagang inuuna nila yan. Ano ang objective nitong event na ito? And then, pangalawa, paano nabuo ito, paano na-convince itong mga leaders na ito na dumalo or maingganyo na sumali sa group na yan, at least magkaroon man lang ng acquaintance. Mm-hmm. Now, ang pinakmahirap kasi na information na gusto nilang malaman doon is paano nangyari na nagkasama-sama yan, magkaibang presidente, mga party list yan, magkakaaway kung tutusin ang party list, paano nakausap kung nagkasama-sama. Because under our present political system, pag magboto tayo ng party list, it's only one. Yes. Pagka ng dalawa, ma-invalidate ang vote mo. Now, they asked me, paano ba nangyari dyan? At sabi ko naman sa media, hindi biro na kumausap ng mga nominees ng party list. Although, pinaliwanag ko na hindi naman kailangan mag-away-away yan. Not because isa lang ang iboboto ay magsasapawan, mag-aagawan ng miyembro ng grupo, kung sino ang susuportahan, magpapalakasan sila. It's more of a spirit na advanced acquaintance ito. Malay mo, lahat sila mapunta diyan sa Kongreso. Now, meron na silang acquaintance sa isang group. So that pagka naupo sila, pag pinalad po sila, pagkakakilala sila, sila rin ang magkaroon ng damayan doon sa Kongreso. Alam mo naman kasi ang laro sa Kongreso, hindi naman nila nakikita kung gaano kagaling yung isang senador. Ang makikita mo doon is kung gaano ka friendly ang isang senador para magkaroon ng mga alliances din. Kasi ang sa senador, kasi butuhan din yan eh. Kapag ka magpapasa ka ng batas, gagawa ka ng batas. Mm-hmm. Magkakaroon kayo ng mga panukalang Yes. batas na para sa bayan. Pag wala kang mga alyansa dyan, at kapag dating sa botohan ay hindi ka makakakuha ng required vote, paano mapapasa ang batas pagka ganyan? Yes. So mas Baliwala. maigi na sa pula pa lang, magkakaparehas ng takbo ng mga utak nila, ano mga ayaw nila sa lipunan, ano mga gusto nila, may acquaintance na sila, para pagdating sa botohan at malaman nila na itong batas na pinapasa ng kasamahan, makakabuti sa taong bayan, sa ating ekonomiya, sila ang magdadamayan ng bubutuhan. Madali ang pagpasa ng batas kapag ka merong engagement, merong acquaintance, at merong friendship doon sa mga iluluklok natin ng mga lawmakers. Kasi definitely Congress is meron diyang voting requirements. Okay? So kailangan Yes, yun ang relationship among lawmakers. Okay.
So, maganda po 'yun, ano, yung idea talaga ay nagulat sila, yung media. At pero ito pong ang nakikita po natin ngayon dito yung Ako OFW Party List, si Doc Chi Umandap ang first nominee. Ano po ba ang nakikita nyo dyan kay Doc Chi na pagkakaiba? Among the other party list, wala po tayong pinipiling party list dito, ano? Kaya lang itong Ako OFW, siyempre Ako OFW yan. So ano po ang nakikita nyo dyan, attorney, just in case lang na ito ay nando na sa halalan, ano po ang naiiba sa kanila? Sa tingin nyo lang. Ang kagandahan kasi sa Ako OFW, titingnan natin yung tinatawag na genuine representation. Kasi marami ngayon sa party list, yung bang ginagamit yung isang sektor ng Yes. para i-representa yung Yeah. kanilang mga constituents, yung kanilang mga members. But in truth and in fact, hindi naman genuine ang kanilang representation kasi they belong to the upper class of the society Yes. na iba ang kanilang mga adikain dyan. Hindi talaga para sa kung anong sektor yan. Sektor. Kanila, OFW, for example. Si Doc Chi, meron siyang genuine attachment sa mga OFW. Kasi naging OWA board member siya eh. Yes, Alam mo naman, opo. OWA is related sa welfare ng mga Welfare, OFW. yes, Ako welfare. naman, sa sektor ng mga recruitment agencies, so magkakalapit po ang mundong ginagalawan namin. Sa Yes, recruitment yes. agencies, we have to bear in mind na there will be no OFW if there is no recruitment agency. So ang Oo. ang starting point kasi ng pagiging isang OFW is naandun sa proseso ng recruitment agency. Ngayon, bilang isang abogado na nagsusubaybay sa mga kapakanan ng ating OFW for almost 10 years na, alam ni Doc Chi ang problema ng OFW. Alam ko rin ang problema ng OFW. Nag-uusap kami, maraming beses na kami nag-meeting, ano ba talaga ang problema ng OFW? Kasi sa totoo lang hanggang ngayon, nung napag-uusapan namin yan, with the establishment of Department of Migrant Workers, na-solve na ba ang problema ng OFW? Starting point pa lang yun eh. Ang gusto lang naman natin dati, magkaroon ng sariling departamento ang mga OFW para hindi na mahirapan kung saan-saan pupunta. So nagkaroon lang ng consolidation ng mga agencies, government bodies, para isa na lang ang takbuhan ng ating OFW. Alam namin ni Doc Chi ang mga problema. Sa ngayon, nakikita ko, siya ang merong genuine representation. Okay. Naintindihan niya, alam niya, may mga access po siya sa mga problema na naranasan natin mga OFW. Kaya sa tingin ko, ang pinakamagandang magagawa ni Doc Chi dito is back-upan niya pa itong pag-establish ng Department of Migrant Workers. Sila ang magbabantay sa talagang kapakanan ng OFW. Kasi sinabi ko yan kay Doc Chi. Sabi ko, Doc Chi, baka naman pwede nating matingnan yung problema sa ibang bansa, hindi lang yung dito sa atin na nagtayo tayo ng Department of Migrant Workers. Kasi marami pa dapat batas na ipapanukala, kagaya ng pagdagdag ng mga welfare office sa ibang bansa. Yan ang sinasabi ko kay Doc Chi na talagang makakatulong sa ating OFW. Kasi tingnan niyo yung Saudi Arabia. Kalaki-laki ng Saudi Arabia ay 3 lang ang pwedeng puntahan. Nandun lang sa Jeddah, sa Riyadh, sa Al-Kubar. Paano kung sa ibang mga lugar sa Saudi Arabia magkaroon ng problema? Walang mga welfare office doon, walang mga embassy, walang mga consular office, walang polo. Napakahirap. Kaya malaki ang magagawa ng OFW pagdating po sa kapakanan ng ating mga kababayan na nangingibang bansa at nagkakaproblema. Okay. So, good luck ha. Good luck sa Ako OFW. At ito po ay binigyan natin ng award doon mismo sa okasyon na yon, si Doc Chi at of course si Attorney David Castillon sa kanilang suporta dito sa ating Team Core Project. At doon kaya maraming salamat pa rin sa ating at ito po yung pictorials na bago nagsialisan itong ating mga leaders at ang nandun sa background so far si Senator Harry Roque at si Senator
Greco Villeca. No? So far, ngayon pa lang, sa ngayon po yung okasyon na yon. At ito po, basahin muna natin yung natitirang 76 groups na nandun, na Masada GTC, National Sara Warriors, CFFI, Edukasyon Party List, AXERT, OFW Veterans Association, Balay, Buklod People's Congress, Matatag Action Riders, OFW Advocates and Volunteers Incorporated, Sara True Supporters, Bantay Kasangga, OFW, Pangasinan Saudi OFWs, KKKMA, Lakas, Women's Sector BAE, Samahan ng Kababaihan, Kalawan Laguna, Bayanihan Lagueño, LBF, LGBT Laguna, GMGI, Guardians Worldwide, HOA First Ville, at CACG, BGLV Calamba, People's Alliance for Clean Election, ang PACE PH, at ang number 76 are Eagles Network and 4-Piece Party List. Yan po ang 76 organizations na sumama doon sa okasyon na yon, at maraming salamat and congratulations po sa inyo. So far, Attorney, maraming salamat sa iyong pagpa-unlock ngayon, although wala tayong advance information. Pasensya na po, at napakaganda naman ng information na naibigay nyo at na-educate natin at nabigyan natin ng genuine information, kasi maraming nagtatanong po na hindi natin maibigay ang tamang sagot. So eto na po, i-spread naman po natin ito sa ating social media. Again, maraming salamat, Attorney Castillon, sa iyong pagpa-unlock. Maraming salamat po, Sir Frank. Thank you very much po. Thank you. At yan po, balikan po natin ang ating mga sponsors. Si aspiring for Mayor Angel Naval at ang kanyang Team 1 Kamsur, ang Ako OFW Party List number 10 sa Balota, si Honorable Congressman Gabi Bordado, na 3rd District, Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, si Mayor Nelson Legacion, at si Mayor Eddie Severo.